Kaya daw malakas ang loob nito si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi nito si Mr. Kilay, Chis Escudero, kahapon daw na magsalita ng ganon, ay dahil palibhasa daw, mga kababayan, hindi daw si Duterte ang nagbabayad sa mga nangyayaring asunto nung administrasyon niya. Ang mga pulis daw, mga kababayan, ang nagdurusa, sabi nito si Chis Escudero, mga kababayan. Ang sabi niya, mga kababayan, marami akong nakikitang mga chichiburetsa dyan. I-review ko ang transcript, Bakit ka nga hindi pumunta doon, Kilay? Tingnan nyo, mga kababayan, ganyan-ganyan pa kilay. Pinataas-taas pa isang kilay. Palibhasa, tato. Microblade, mga kababayan. Kung nandun ito sa hearing sa Senado kahapon, malamang ubos ang kilay ni Chis Escudero ba? Sunog lahat ng kilay ni Chis Escudero, sana, mga kababayan. Ngayon lang nagpuputak na wala na si dating Pangulong Digong sa Senado. Itong waiter ni Admiral, mga kababayan, pahawak ng baso. Panoorin po natin, Kaugnay ng paglalaglag. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito: I am willing... Nakikinig pala ang Kilay, mga kababayan. Bakit hindi ka pumunta? Takot ka ba, Kilay? Takot sigurong mamura, mga kababayan. To take full responsibility. Sana naghati kayo ng mura ni Hontivirus. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso Natural! Bakit naman siya kakasuhan sa kasalanan ginawa ng pulis? Ito ang dapat sana pumunta ka doon, Kilay, para marinig mo malutong na mura ni dating Pangulong Digong. Ang sabi ni Pangulong Digong, yung mga pulis na nakasuhan ngayon, mayroon silang mga criminal act. Inaako ko, sabi ni dating Pangulong Duterte. Ang mga pulisiya noong panahon ko na sinagawa natin itong war on drugs. Yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy maker I was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. You spoke about specific crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Pero anong ginawa nito mga pulis, mga kababayan? Andun ba yan sa polisiya ni PRRD, Kilay? Malamang mayroon talagang mga suwail na pulis, mga kababayan, na ng abuso. Kaya nga sila nakasuhan. Sabi ni Pangulong Digong, inaako ko ang policy. Pero yung criminal act, kasalanan yun ng mga gumawa. Alangan mo naman, ipasa mo sa akin yan. Ang guilt is personal, sabi ni dating Pangulong Duterte. Eto ang hindi naiintindihan ni Kilay, mga kababayan, dahil wala siya doon Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso. Sige, ikaw nga, Kilay. Payag ka na ang kasalanan ng mga kakampi mo, ikaw ang kakasuhan. Criminal act. Sila ang gumawa. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod. Ikaw, nakatato ang kilay mo. At ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sige, Chis. Name that policy na sinabi ni PRRD na ginawa ng pulis kaya nakulong sila. Hindi yung magsasalita ka lang, wala ka naman pinopoint out sa anong palisiya na iyon. Policy ba ni dating Pangulong Duterte na patayin ang bata? Nakulong yung mga pulis, mga kababayan, dahil may nadamay na bata. Yung si Kia na sabi na talagang binangbang ng walang kalaban-laban. Policy ba yan ni Duterte? Sabi ni Duterte, kapag nang laban ba yung si Kian? Sagot, Kilay. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, bakit ikaw nagkulong ka sa bahay kahapon? Hindi ka nagpunta. Ngayon, nagpuputak ka. Ano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot, at inaamin ng mga bagay na yan. Kaya daw nagtapang-tapangan, mga kababayan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, 2.5 taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Dahil hindi daw nakakasuhan si Digong, kaya malakas ang loob. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Lahat ng nasa baba, ilan lang naman iyon. Tingnan nyo kung pag-exaggerate itong kilay na ito, mga kababayan. Lahat ba ng mga pulis na sa baba nakasuhan? Hindi. Yun lang mga nag-operate beyond the policy, mga kababayan. Kung sumunod na sila sa polisiya ni Digong, hindi sila matutrouble.
Pwes, ipakita mo, Chis Escudero. Mayroon ka namang written dyan. Kung saan sa policy ni Duterte ang may utos na bangbangin ang walang kalaban-laban. Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Saba. Testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Para kay Kilay mga kababayan, credible si Las Cañas at Matubato na ilang beses nang nagsinungaling. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2.5 taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, Bakit naghaka-haka ka nga ngayon eh? Sabi mo, bakit si Duterte hindi nakakasuhan? Oh, yung mga pulis lang niya. Anong polisiya yung hinahaka-haka mo dyan? siguro, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon. Ikaw, nasaan ang lakas ng loob mo kahapon? Kilay. Naduwag ba kababayan? Mahal siguro niya ang kanyang kilay dahil sunog lahat yan sigurado eh. Kapag kaharap si dating Pangulong Ang Duterte. nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Dahil sila ang may nagawang kasalanan. As simple as that. Nag-utos man o hindi. Oh. May sipon pa ang kilay mga kababayan. Kaya Pagkaalam natin, may sipon din si Admiral. ang tanong ko, paano Nagkahawaan niya siguro. i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at I take full responsibility sa policy. Hindi ka kasi pumunta. Ito mga kababayan, para classmate nating nagmamagaling ng panahon naman ng lecture absent. Nagmamagaling, hindi alam ang sinasabi. paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Pagbayaran na ayon sa nila. kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Oh, gumagawa sila ng tungkulin, pero dinagdagan nila nang wala sa policy. Yan nga, nakagawa sila ng krimen. Hindi natin madidinay mga kababayan na nung panahon ng war on drugs si dating Pangulong Duterte ay mayroon talagang mga pulis na nagmamalabi sa kanilang kapangyarihan at malamang nakabangbang ng hindi lumaban. Pero kaya nga pinagbayaran nila ngayon eh. Wala yun sa policy ni PRRD. Ang sabi ni PRRD, kapag nanlaban. Hindi ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Si Boying mga kababayan, malamang nagre-ready na yun dahil sabi ni Hontiveros ang dami ko ng listahan ng kasalanan ni Duterte sa kanyang umamin mismo. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Hindi mo pa pala nabasa, Kilay. Tapos ngayon, nagnangak na. Kung ano-ano pinagsasabi na malakas ang loob ni Duterte kasi hindi kasi nakukulong. Walang emosyon, walang damdamin, wala kang Ang walang hiya. Wala rin kilay, kaya nagpatakto mga kababayan. nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang. Pag-amin, pareho na sila ni mga kababayan, Hontiveros. Maraming inamin si Duterte. Sabi ni dating Pangulong Digong, yan lang ang yung pagkakaintindi. Nangyayari dito, semantics. Maraming version daw mga kababayan sa kanilang pagkakaintindi dyan sa sinabi ni dating Pangulong Digong. Buo. At pilit nilang iti-twist yan mga kababayan ha. Without taking the context sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. At kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Para isang palang sa mukha mo. Sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno. Huwag niyong ikat ha. Ang problema niyan mga kababayan, kanilang news, kukuha ng portion na sinabi ni dating Pangulong Digong. Hindi nila sinali yung bakit sinabi yan ni dating Pangulong Duterte. Yung linya na lang, line by line. Gobyerno Huwag mo kami magnanais lukahin, Kilay. nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na nagtapang-tapangan ang Kilay na hindi naman pumunta kahapon. Post your comments below.